ka-GP Natics, kasunod po niyan, syempre, ang lahat po ay nagtataka, lahat po ay nagtatanong mga kababayan dahil akala nga natin, etong nung nakaraan ay nagsalita ang magkapatid na Tulfo. Sila daw ay pro-impeachment mga kababayan para marinig ang katotohanan dito po sa likod ng impeachment trial ni Sara Duterte, kung ito ba ay isang political drama lamang or ito ba ay may katotohanan. Kaya tayo po ay umasa na itong si Erwin Tulfo maging si Rapi Tulfo, mga kababayan, ay boboto para po makita at maumpisahan ang impeachment trial. Subalit natapot mga kababayan, nagpapalusot ang mga ito. Ano po ang kanilang mga binanggit? Ano kanilang mga sinabi? Panoorin po natin. Senator Tulfo Erwin. Senator Erwin Tulfo is recognized to explain his vote. Yari ka! Ginoong Pangulo, mga kapwa kong senador at sa sambayanang Pilipino. Bumoto po ako ng yes sa mosyon na sumasang-ayon sa desisyon ng Korte Suprema sa impeachment case laban kay Vice President Duterte. Ito po ay hindi sa gusto kong iligtas ang Vice Presidente, kundi dahil malinaw ang sinasabi ng ating batas at mas malinaw pa ang desisyon ng Korte Suprema na ito po ay labag sa konstitusyon. Alinsunod po sa one-year bar rule, hindi maaring magsampa muli ng impeachment complaint ng 1 taon matapos ang naunang reklamo. Ayon po sa kataas-taasang hukuman, ito ay nalabag. At bilang mambabatas, hindi ako pwedeng pumikit na lang sa harap ng isang tahasang paglabag sa ating saligang batas. At para saan o ano pa ang saysay ng panunumpa natin noong nakaraang linggo sa tungkulin na nakasaad doon na that I will protect and defend the Constitution kung ito ay susuwin lang naman natin. Ngunit, linawin ko ito. Ang boto kong ito ay hindi para i-absuel. Wait lang mga kababayan, granting kunwari tama sila Tulfo. Diba? O bakit ngayon gusto nyo na i-archive kaagad yung nasabing desisyon or yung impeachment trial? Hanggat hindi pa natin naantay, di ba yun lang naman yun lamang ang kagustuhan ng mga ibang mga senador. Antayin muna natin yung desisyon ng Supreme Court kung babalik rin nila yung kanilang naunang desisyon. Diba? Yun lamang ang inaantay natin. Alam naman natin na talagang gagawin nyo yan o gagawin ng mga kaalyado ni Sara Duterte na gusto nila matigil na itong impeachment trial. We really don't know kung bakit. Siguro may mga itinatago. O kaya naman yung mga pangalan nila isa sa mga benepisyaryo ng nasabing confidential funds. Hindi ko natin na sigurado yon. Pero ang nakikita natin dito mga kababayan, bakit kayo ay sobrang nagmamadali to stop the impeachment trial right away? Diba pwede naman natin antayin yung desisyon ng Supreme Court kung marireverse ba yung kanilang paunang pahayag. Diba? Samantalang kami ay nag-antay, napakaraming buwan ang inantay namin, 4 na buwan dito kay Chis Escudero. Pero wala naman kayo narinig sa amin. Diba? Kami ay nanatili, nag-antay kung ano yung kanilang gagawin. Inaantay namin na mag-convene sa 20th Congress, pero malinaw na inaantay lang din pala nila yung desisyon ng Supreme Court. So, mga kababayan, hindi ba pwede na maging pantay na kailangan kami din makapag-antay? Kailangan, mga kababayan, mapagbigyan nyo din kami, mapagbigyan nyo ang kahilingan ng taong bayan na antayin ang desisyon ng Supreme Court sa kanilang maaring maging reversal dahil meron naman mga precedents na pangyayari na meron silang mga binaliktad sa kanilang mga desisyon. Ito si VP Sara Duterte. Sa totoo lang po, gusto ko siyang humarap sa paglilitis
upang maipaliwanag ang mga issue upang sumagot sa mga tanong ng taong bayan at upang harapin anumang pananagutan kung ito'y nararapat. Dahil ang paninilbihan sa taong bayan ay hindi po pribilehyo, kundi isa ring pananagutan. Public service is not just a privilege, rather it carries also huge responsibilities. Sa loob po ng mahabang panahon, nasanay na ang ilang matataas na opisyal kapag may kapangyarihan, may lusot. Kapag mataas ang posisyon, immune sa tanong o investigasyon. Tama na. Panahon nang baguhin ito. Kung tunay po na walang kasalanan si VP Duterte, dapat siya mismo ang manguna sa pagbubukas ng lahat ng dokumento, paggamit ng budget at mga hakbangin niya bilang pangalawang pangulo at kalihim ng DepEd. Paano mabubuksan? Paano niya ipapakita kung hindi naman matutuloy ang impeachment trial? The only way that we can open those accounts, mga kababayan, ay kailangan na matuloy ang impeachment ni Sara Duterte. Diba? Gusto nyo naman pala yan. Unang-una, sabi ko nga wala kasi nagtanong kahapon. Diba marami nagsasabi na ang mga ka-GPnatics, kung susundin natin yung naging desisyon ng Supreme Court ngayon, so ano na mangyayari doon sa kaso nitong si Joseph Estrada, maging itong si dating Supreme Court Justice, mga kababayan, Corona. So, mababaliwala na lang ba yun? Or ibig sabihin, kumbaga hindi lalabas na hindi po sila na-impeach, ganon? Kumbaga mga kababayan, bad precedent sa nangyayari ngayon. Kasi may tatamaan na mga previous cases. Kapag sinunod natin ito, wala kasing nag-open nun kahapon. Walang dahilan para umiwas kung malinis po ang konsensya. Ang boto kong yes ay hindi pagtatanggol sa kanya, kundi pagtatanggol sa legalidad ng proseso. Hindi po ito ang wakas. Kung may basihan at sa tamang panahon, hindi po ako magdadalawang isip na suportahang muli ang isang lehitimo at makatarungang impeachment. Sige, tingnan natin sa February 6. Baka mamaya gumawa na naman kayo ng ng alibay. Dahil ang pamahalaan po ay para sa taong bayan, hindi po para sa iilang nasa puder. Maraming salamat at mabuhay po ang sambayanang Pilipino. Maraming salamat. Ako guys, sorry pero hindi ako kumbaga kumbinsido doon sa mga sinabi ni Erwin Tulfo. Para sa akin, yung mga bagay na yon, mga kababayan, ay na lang yon, sugar coating. Kumbaga para hindi lumabas na sila po ay pro Duterte, 'di ba? Para yung kanilang mga sarili ay hindi po ma-align dito sa mga Duterte. Kaya nila sinasabi yon. Kasi kung ikaw, you are really for pro-impeachment, dapat mga kababayan, or ikaw ay equal, 'di ba? Balanse. Dapat antayin natin yung decision ng Supreme Court kasi binigyan ng pagkakataon si Sara Duterte to answer, mga kababayan, within 10 days. To make a comments within 10 days. So therefore, we should have to wait for that, mga kababayan, na si Sara Duterte ay makapag-comment muna. If, halimbawa, sabi ng Supreme Court, mga kababayan, talagang yun na yung kanilang decision, then wala tayong magagawa doon. Kahit masakit, kailangan nating tanggapin. Salamat, Senator Erwin Tulfo. Pinong Secretary. Senator Tulfo, Rafi. Senator Rafi Tulfo is hereby recognized to explain his vote. Mr. President, my vote is yes. Let me explain my vote. Puro may mga My dear explain colleagues, pa, explanation. In our Constitution, the sovereign Filipino people agreed to establish a government that will run our country.
Malinaw dito kung ano ang kapangyarihan ng bawat sangay. Ang Wala pala to mga tulpo na to, mga kababayan. Magagaling lang sa kanilang mga programa. Na kesyo sila ay pro mahirap. Pero yung mga mahihirap ngayon, mga ka-GP Natics, na kagaya po natin, kagaya nyo mga taxpayers na naghahanap ng hustisya to hold accountable, itong si Sara Duterte, mga kababayan. Ano lang pala to eh, tawag dito mga ka-GP Natics, for the camera lang. No? For the views. Oh. legislatura ang tagagawa ng mga batas. Ang ehekutibo ang tagapatupad ng batas. On the other hand, ang Korte Suprema naman ang taga-interpret o tagapaliwanag ng batas kapag may hindi malinaw dito o may pagtatalo kung paano ito Walang problema, Ruby C. Huwag ka nang makinig sa politika pag hindi mo talaga kaya. Di ba? Hindi kaya ng dibdib mo. Okay lang yan. Skip ka na. Huwag ka nang makinig sa politika. Alam mo, ang politika, nandun tayo talaga masasabi natin magulo ang politika. Pero tumatalas din ang mga utak natin dahil sa politika. ipapatupad. Oh. Kaya naman, ang respeto ng bawat sangay ng gobyerno sa isa't isa ay mahalaga upang tuloy-tuloy ang maayos na pagpapalakad ng ating gobyerno. Under the Constitution, it is the House of Representatives that shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. Wala po tayo papel sa proseso na yan. Our role only comes when a valid articles of impeachment complaint is filed before us. Talagang ready yung kanilang script Napaghandaan talaga, no? Biruin nyo mga kababayan, imposible naman kagagawa lang yan. Di ba? Nagkokos na sila nung mga nakaraang araw eh. Sabi nga ni Bato, "Oy, kala ko pa magdidesisyon na kayo ngayon in favor to dismiss or not to dismiss. Bakit parang nagbago ata?" Sabi ni Bato kay Chis Escudero, "Magantay ka lang." Mr. President, the case before the Supreme Court is about the impeachment initiation procedure before the House of Representatives. Whether a case of impeachment has been initiated according to the text and spirit of the Constitution. Of course, I will not delve into the correctness of the decision of the Supreme Court, but I believe it is within their authority to interpret the Constitution and declare whether the actions and processes before the House is constitutional. And so, we must accord the decision of the Supreme Court the same respect that they give the laws that we enact as the legislative. That is the scope and limitation of our powers. Having said that, allow me to go to the clear dispositive portion of the decision. Sa dulo po ng 97-page decision, ito po ang sinabi ng ating Korte Suprema. Una, the articles of impeachment are unconstitutional and are deemed null and void ab initio. In other words, walang bisa nung simula pa lang. Second, the court said, the Senate did not acquire jurisdiction to constitute itself into an impeachment court. Ibig sabihin, Hindi raw mga kababayan. Hindi raw nag-acquire ng jurisdiction. Bakit pinag-comment nyo yung House of Representatives? Bakit pinag-comment nyo si Sara Duterte? Ewan ko dito mga kababayan. Kasi once, pag pinag-comment mo sila, ibig sabihin, in-acquired mo yung jurisdiction. Kasi nag-utos ka sa House of Representatives to comment. Nag-utos ka rin kay Sara Duterte to comment. Kung hindi ka nag-acquired, mga kababayan, you cannot ask to comment those people. Diba? You cannot tell or ask the House of Representatives to comment. You cannot ask Sara Duterte to comment
kung hindi ka nag-acquire ng jurisdiction, ang Hindi nagkaroon ng Senado ng kapangyarihang maglitis bilang impeachment court. Mr. President, I agree that we should abide by the decision of the court to avoid any constitutional crisis. And if I were to take the duty to my heart, I believe Tama na, Tulpo. Grabe naman yung ano mo. Nakakairita na yung script ninyo. Super ganda, pinaghandaan ng todo. Yari ka! Diyos mio, Marimar. My God. Dapat mas ano namin kung nanggagaling sa puso. Yari ka! Diba? Hindi nanggagaling sa puto. Ay, kasi ano hindi namin maramdaman talaga, parang nagbabasa ka lang. Unlike kay Tito Zen, mga kababayan, masasabi natin na may feelings, pati kay Risa Ontiveros. Dito sa mga to, wala nagbabasa lang. Diba? Sabi ni Jay Lopez, tanong lang ka, GP, di ba may kanya-kanya silang power, tapos di ba sila dapat mag-desisyon sa impeachment, tapos bakit pinakikialaman ng Supreme Court ang impeachment? Alam nyo, isa lang nakikita ko dyan. Indeed, meron silang separation of powers, mga kababayan. Kaya lang dito, sabi ko nga sa inyo, from the word itself, siniseparate din, mga kababayan, dinidistansya din ng mga senador yung kanilang mga sarili dito po sa impeachment trial ni Sara Duterte. Kasi ang mangyayari, mga ka-GPnatics, kapag ganon, di ba? Ang galit ng taong bayan, sila lahat ang sasalo. Kaya ang nangyari, ang ginagawa nila, bayaan nyo na si SC. Sila na lahat ang sumalo ng galit ng taong bayan. Anak ka ng... Di ba, Goya? Ready na yung mga prepared speech ng mga loko-lokoy Kitang-kita naman Mga kababayan, talagang pinaghandaan. Ilang buwan na yan, naka-ready. Yari ka! Diyos ko. Kakahiya.